Manalangin tayo ng tahimik. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo'y magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Panalangin natin ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen. Awitin natin ang Psalter 228, True Blessedness. Ito ay versification ng Psalm 84. Ito ang sabi sa stanza 2. In thy blessed courts to worship, my God, a single day is better than 1,000. While far from thee I stray, though in a lowly station, the service of my Lord I choose above all pleasures, the sinful ways afford. Awitin natin ang stanza 1 and 2 ng Psalter 228. Stanzas 1 and 2. Oh God of mercy, my supplication reach, Almighty and all faithful, our Father's God He, our shield and great defender, no longer hide thy face, but look upon thy servant, anointed by thy praise. In thy blood sports to worship,
my God, a single day is better than 1,000 while far from thee astray. Though in a lonely station the sun is on my Lord, I choose above all pleasures that seek the ways of Lord. Ngayon naman ating bigkasin ang ating pananampalatayang Kristiyano, ang ating Catholic Undoubted Christian Faith. Bigkasin natin ito ng may pangunawa at nagmumula sa ating mga puso. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Awitin natin ang Psalter 63, 263. Psalter 263, the glad tidings. Ito ay versification ng Psalm 98. Ito ang sabi sa stanza 2. He remembers mercy, faithful to His own, and our God's salvation all the earth has known. Joyful all ye people, sing before the Lord. Shout and sing His praises, now in glad accord. Awitin natin ang stanza 1 and 2. Stanzas 1 and 2, Psalter 263, versification ng Psalm 98. Unto God our Savior, sing a joyful song. Wondrous are His doings, all His army strong. He has brought salvation, He has made it known. And before the nations is His justice shown. He remembers mercy, faithful to His own. And our God's salvation all the earth has known. Joyful all ye people, sing before the Lord. Shout and sing His praises, now in glad accord. Ngayon naman dumako tayo sa ating pananalangin sa ating mahabaging Ama. Aming Diyos sa dakila sa lahat, Ikaw na makapangyarihan, Ikaw na sa lahat ng dako, Ikaw na nalalaman mo ang lahat ng bagay sapagkat Ikaw ang may tatag nito. Ikaw ang nagtatag ng nakaraan, kasalukuyan at ang hinaharap. Ikaw din, O Diyos, ang siyang tumitipon sa inyo pong mga hinirang na nagmula pa sa lahat ng panig ng sanlibutan. Iba-iba man kami, O Diyos ng lahi, iba-iba man kami ng mga pinanggalingan, ngunit iisa lamang ang inyo pong iglesia, buhat pa sa pasimulan ng kasaysayan. At ito po ay inyo pong tiniptipon alang-alang sa aming Panginoong Kristo,
sapagkat tinubos ng Panginoong Kristo ang iisang iglesyang ito at sila ay binigyan ng katuwiran at kapatawaran ng mga kasalanan. Ikaw, O Diyos, ang siyang mabuti na makapangyarihang tumitipon sa lahat ng inyong pong mga hinirang. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa inyo pong gawa ng pagliligtas, ngunit salamat, O Diyos, na sa pamagitan ng inyong pong mga salita ay tinitipon mo kami bilang iisang kawan. Ikaw din, O Diyos, ang siyang tumipon sa mga mananampalataya sa Laguna, at ikaw din ang tumipon sa mga mananampalataya dito sa Bulacan, at maging sa Amerika at sa Singapore, at sa iba pang panig ng sanlibutan kung saan naroon ang inyong iglesia, bagamat hindi namin ito nakikilala. At bilang kami, O Diyos, ay merong iisa lamang Kristo, iisang pananampalataya, kami ngayon, O Diyos, O Diyos, ay merong kaligtasan alang-alang sa kapangyarihan ng pagtutubos ng Panginoong Kristo. At bilang iisang katawan ng Panginoon, kami ay kanyang tinubos mula sa kasalanan at sa kadiliman. Kami ay kanyang inilipat mula sa kadiliman papunta sa kagilagilalas na liwanag ng Panginoong Kristo. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo na sa linggong ito, sa araw ng Sabath, kami po ay pinapaalalahanan nyo ng inyo pong mga salita at ng pangangaral ng Ebanghelyo. Salamat, Panginoon, na sa araw na ito ay nagkakatipon-tipon kami bilang pagpapasalamat sa iyo. At umaasa kami, Panginoon, na kung paano inyong salita ay mabisa sa pagliligtas, ito rin nawa, O Diyos, ay maging mabisa upang palakasin ang aming mga nanghihinang kaluluwa at ang aming mga nanghihinang pananampalataya. Sapagkat sa ganang amin, Panginoon, ay hindi namin magagawang sumampalataya sa iyo, hindi namin magagawang manatili sa inyo pong bisig, malibang ikaw ang magpanatili sa amin at malibang marinig namin ang inyong tinig sa pamamagitan ng pangangaral. Makapangyarihan namin, Diyos, ikaw na mahabagin. Nawa, Panginoon, ang inyo pong lingkod, ang aming pastor ay inyo pong bigyan ng mga propesiya kung saan nagmumula lamang sa inyong salita at bigyan siya ng mga salita na mahirap tutulan ng mga hindi mananampalataya at makapagpapalakas sa amin ng mga mananampalataya. Gayon din ang aming mga elder, O Diyos. Idinadalangin namin na patnubayan mo sila at bigyan sila ng karunungan sa kanilang regular council meeting mamayang hapon. At dalangin din namin, O Diyos, na bilang sila ay naghahanda rin sa Lord's Supper ng Bulacan sa next Sunday, nawa, O Diyos, ikaw ang magbigay sa kanila ng pananampalataya na siyasatin ang kanilang mga sarili habang sila rin ay namamahala sa inyo pong kawan na inyo po itinatag sa Bulacan. Patnubayan niyo rin nawa, O Diyos, ang aming deacon na siyang namamahala sa inyong pong kahabagan para sa aming mga kapatid na nagdarahop at tunay na nangangailangan. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig sa araw na ito. Pagpalain mo ang inyong pong mga anak na umaasa lamang sa inyong pong mga pagpapala at sa inyong pong biyaya sa araw na ito. Huwag niyo nawa po kaming biguin, O Diyos, sa pagpapala ng inyong salita at ipagkaloob nawa sa amin si Kristo lagi alang-alang sa inyong pong kahabagan. At nawa, Panginoon, palakasin mo ang aming mga magulang, ang aming mga anak, at ang aming mga kabataan sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. At gayon din, O Diyos, ang aming mga kapatid sa Amerika at gayon din sa Singapore. Patawarin nawa po kami sa aming mga pagkakasala, pakalinisin nawa po kami ng dugo ng Panginoong Kristo, sapagkat nalalaman namin, Panginoon, na kami ay lumalabag lagi sa inyong kautusan at kinakailangan ng inyong pong kahabagan at biyaya. Ito lamang po aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Awitin natin ng Psalter 143. Psalter 143. Prayer for pardon and cleansing. Ito ay versification ng Psalm 51. Ito ay in connection sa pangangaral na ating teksto ngayon
ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, question and answer 56 na patungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Awitin natin lahat ng stanza, Psalter 143. O God, according to thy grace, be merciful to me. In thy abounding love, blot out all my iniquities. O wash me wholly from my guilt, and make me clean. For my transgressions I confess, I ever see my sin. Against thee only have I sinned, done evil in thy sight. Lord, in thy judgment thou art just, and in thy sentence right. Behold, in evil I was formed, and I was born in sin. But thou wilt make me wise in heart, thou seekest truth within. From all pollution make me clean, yea, whiter than the snow. Oh, let my broken heart rejoice, and gladness make me know. Blot out all my iniquities, and hide my sins from you. Create in me a spirit right, O God, my Lord, renew. From out thy presence cast me not, thy face no more to see. Thy Holy Spirit, His grace take not away from me. Restore me thy salvation's joy, my needing heart uphold. Can sinners return to thee when I thy ways unfold? Ngayon naman dumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa 2 Samuel chapter 12. Ikalawang aklat ni Samuel chapter 12. Second Samuel chapter 12. Babasahin natin mula verse 1 hanggang 14. Verse 1 hanggang 14. At isinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Siya'y pumaraon sa kanya at sinabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang lungsod, ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting babaeng kordero na kanyang binili. Kanyang inalagaan ito at lumaki sa piling niya at ng kanyang mga anak. Kumakain ito ng kanyang sariling pagkain at umiinom sa kanyang sariling inuman at umihiga sa kanyang kandungan at sa kanya'y parang isang anak na babae. Noon ay may dumating na manlalakbay sa mayaman
Ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakahan para sa manlalakbay na dumating sa kanya. Sa halip ay kinuha niya ang kordero ng taong mahirap at inihanda sa lalaking dumating sa kanya. At ang galit ni David ay labis na nagningas laban sa lalaki. At kanyang sinabi kay Nathan, habang buhay ang Panginoon, ang lalaking gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Kanyang ibabalik ang kordero na may dagdag na 4 sapagkat kanyang ginawa ang bagay nito at sapagkat siya'y walang habag. Sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, binuhusan kita ng langis upang maging hari ng Israel at iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon, ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong kandungan, at ang sambahayan ng Israel at ng Huda. At kung ito ay maliit pa, ay daragdagan pa kita ng higit. Bakit mo hinamak ang salita ng Panginoon upang gumawa ng masama sa kanyang paningin? Tinaga mo ng tabak si Urias na Heteo at kinuha mo ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at pinaslang mo siya sa pamagitan ng tabak ng mga Amonita. Kaya ngayon ay hindi hihiwalay kailanman ang tabak sa iyong sambahayan, sapagkat hinamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Urias na Heteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y magpapabangon ng kasamaan laban sa iyo mula sa iyong sariling sambahayan, at kukunin ko ang iyong mga asawa sa harap ng iyong paningin, at aking ibibigay sa iyong kapwa kanyang sisipingan ng iyong mga asawa sa liwanag ng araw na ito. Lihim mo itong ginawa, ngunit gagawin ko ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. At sinabi ni David kay Nathan, at ito yung gusto kong pagtuunan ninyo, yung verse 12, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayunman, sapagkat sa pamagitan ng gawang ito'y binigyan mo ng dahilan ang mga kaaway ng Panginoon na lumapastangan, ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay mamamatay. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. At narito ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21. At narito na tayo sa pangatlong bahagi ng Lord's Day 21, yung question and answer 56. Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan? Sagot, na ang Diyos alang-alang sa pagbibigay kasiyahan ni Kristo ay hindi na aalalahanin pa ang aking mga kasalanan, ni ang aking bulok na kalikasan na aking pinaglalabanan sa buong buhay ko. Bagkus ay mapagbiyayang ibibilang sa akin ang katuwiran ni Kristo upang hindi na ako mahatulan kailanman sa hukuman ng Diyos. Pagkatapos na ituro ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, ang patungkol sa Iglesia ng Panginoon at kapisanan ng mga banal, mga minamahal, narito naman ang patungkol sa doktrina ng kapatawaran ng mga kasalanan. Sapagkat hindi posible o imposible na magsama-sama tayo malibang pinaging matuwid muna tayo ng Panginoon o itinuring tayong matuwid ng Panginoon. Ibig sabihin, imposible na tayo ay magsama-sama malibang tayo ay pinatawad muna ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi kung hindi pa tayo pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, mas masahol pa tayo sa mga hindi mananampalataya. Na ang mga mananampalatayang ito ay nagsasama-sama habang ang biyaya at kahabagan ng Diyos ay wala sa kanila. Kaya importante para sa atin ang mga mananampalataya
na tayo ay magsama-sama, na merong katiyakan na tayo ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Imposible na maitatag ang iglesia dito sa Bulacan at ang fellowship din sa Laguna malibang meron muna tayong katiyakan na tayo ay pinatawad na ng Diyos at ang katuwiran ni Kristo ay sumasa atin at tayo ngayon ay merong pagpapala ng kapisanan ng mga banal at ang pagpapala na maitatag ang iglesia dito sa Bulacan alang-alang sa katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat malibang magkaroon muna tayo ng katuwiran ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga biyayang ito ng kaligtasan ay imposibleng mapasa atin. Kaya napakahalaga ng itinuturo ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, na mula sa doktrina ng Iglesia, sa question and answer 54, hanggang sa kapisanan ng mga banal, sa question and answer 55, at ngayon, sa usapin naman ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ang sabi, ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan? Ang tema natin sa umagang ito, kapatawaran ng mga kasalanan. Unang punto, titingnan natin ang katotohanan ito. Pangalawa, titingnan natin ang kadahilanan nito. At pangatlo, ang karanasan nito. Kapatawaran ng mga kasalanan, ang katotohanan ito, ang kadahilanan nito, at ang karanasan nito. Ang katotohanan ito ay una tigit sa lahat ay patungkol muna sa mga gawain ng Diyos at ni Kristo na itinalaga ng Diyos bilang tagapamagitan ng kanyang bayan. Ito ay patungkol muna sa Diyos. Hindi ito patungkol sa atin at kahit kailan hindi ito magiging patungkol sa atin. Ito ay patungkol muna sa gawain, mga katangian at sa pangalan ng Diyos. Sapagkat ang buo nating kaligtasan ay gawain ng Diyos. Ang buo nating kaligtasan, ang ipinapahayag nito ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang karangalan, kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang kapatawaran ng mga kasalanan ay patungkol sa Diyos at kay Kristo na itinalaga ng Panginoon. Dahil ang may akda ng ating kaligtasan ay ang Diyos mismo. At yung kaligtasang ito na siya ang may akda, buhat pa sa walang pasimula, ay iniakda ng Panginoon at itinakda ng Panginoon na magkakaroon ng kaligtasan para sa kanyang bayan. At ang kaligtasang ito na siya ang may akda, nasa loob nun ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kasama sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin alang-alang kay Kristo ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang totoo, nasa puso ng Ebanghelyo, nasa puso ng kaligtasan na ang Diyos ang may akda, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil yung krus ni Kristo, ang ibig sabihin nito ay pinawi na ng Panginoon yung dahilan kung bakit ang Diyos at ikaw ay merong digmaan sa isa't isa. Pinawi na ng Diyos ang dahilan kung bakit ang Diyos ay dapat mapuot sa iyo bilang ikaw ay isang makasalanang nilalang. Nasa loob ng ating kaligtasan, kasama sa ating kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya hindi maaari na ito ay patungkol sa atin. Ito ay patungkol sa Diyos sapagkat ang may akda ng ating kaligtasan ay ang ating Panginoon. Ayon sa kanyang mabuting kalooban, ayon sa kung ano ang kanyang itinakda, ang kanyang mga hinirang, yung mga elect, ay papatawarin niya sa kanilang mga kasalanan alang-alang kay Kristo. Alang-alang sa gagawin ni Kristo na pagsunod sa kautusan ng walang anumang bahid ng karumihan. Alang-alang sa gagawin ni Kristo na pag-ibig sa Diyos ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa
at siya'y mamamatay para sa kanyang bayan dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa Ama, alang-alang kay Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, na siyang nabuhay na muli mula sa mga patay. Siyang ginapi ang kasalanan, ang kamatayan, at ang libingan. Siya na babalik na muli alang-alang sa kanyang bayan. Ipinanukala ng Panginoon na ikaw at ako ay kanyang papatawarin alang-alang lamang sa mga gawa ni Kristo. Sapagkat ang kaligtasang ito ay kanyang iniakda sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Sapagkat ang Panginoong Kristo ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya siya lamang ang dapat maluwalhati sa gawang ito ng kaligtasan. Kabilang dito ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay kahit kailan ay hindi naging patungkol sa gawa ng tao. Hindi nga ito patungkol sa gawa ng Diyos na kinakailangan ng pagkilos ng tao. Hindi ito patungkol sa gawa ng tao at hindi rin ito patungkol sa gawa ng Diyos na kinakailangan muna ng pagkilos mo upang ang kaligtasang ito ay maging epektibo o maging effective. O yung kapatawarang ito ay para maging epektibo ay kinakailangan muna na ikaw ang kikilos muna at tutugon ng Diyos. Ang kapatawaran ng mga kasalanan, yung forgiveness of sins, ay patungkol sa Diyos at kahit kailan hindi ito magiging patungkol sa atin. Ang Diyos lamang ang kumikilos dito sa hiwagang ito ng biyaya. Sapagkat yung kapatawaran ng kasalanan, ito ay hiwaga ng biyaya. Hindi natin ito lubos na mauunawaan sapagkat ito ay isang hiwaga ng biyaya. Itong hiwagang ito ng biyaya, ang kumilos lamang dito upang ito ay maisakatuparan. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay ang Diyos mismo. Ang Diyos ang siyang kumilos. Sapagkat ito ay patungkol sa kanyang mga gawa. Ang nakasalalay dito ay ang pangalan ng Diyos at kinakailangan ng bawat detalye nito, siya ang masunod. Iingatan niya ang bawat detalye ng kaligtasan at kabilang dito ang kapatawaran ng mga kasalanan. Na ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang nakasalalay dito ay ang pangalan ng Diyos. At ang kapatawaran ng kasalanan, ng mga kasalanan, ang ibig sabihin nito ay ang pagpapawalang sala ng Diyos sa iyo at sa akin. Nung pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, alang-alang sa ginawa ni Kristo, alang-alang sa perpektong pagsunod ng Panginoong Kristo, nung tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay pinawalang sala sa harapan ng Diyos. Tayo ngayon ay natagpo ang inosente sa harapan ng Diyos dahil tayo ay pinatawad na ng Diyos. At hindi ito dahil sa atin, sapagkat ang kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi patungkol sa atin. Ito ay patungkol sa pagpapawalang sala ng Diyos sa mga masasama. Kagaya mo, kagaya ko. Ang pinawalang sala ng Diyos ay ang mga masasama. Ang mga masasama sa harapan ng kanyang matuwid na hukuman. Ang sabi ng ating katekismo sa huling bahagi, upang hindi na ako mahatulan kailanman sa hukuman ng Diyos. Ang Diyos ay merong hukuman. At tayong lahat ay nakaharap sa hukumang iyon. Tayo na mga masasama. At ang kapatawaran ng mga kasalanan ay patungkol sa gawa ng Diyos nung tayo ay pinawalang sala niya, tayo na mga masasama. Kay Kristo, niloob ng Diyos kung sino-sino lamang ang kanyang ipapawalang sala, hindi lahat ng tao.
Hindi lahat ng tao ay pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kasi kung ang lahat ng tao ay pinatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan, hindi sana, hindi wala ng impyerno. Ang impyerno ang patunay na hindi lahat ng tao ay pinatawad ng Diyos. Ang impyerno ang patunay na ang lahat ng tao, hindi lahat ng tao ay iniibig ng Diyos. Ang impyerno ang patunay na hindi lahat ng tao ay kinahabagan ng Diyos. Kay Kristo Jesus, niloob ng Diyos kung sino-sino lamang ang kanyang patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Ang totoo, mula pa sa walang pasimula, tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Yung mga hinirang ay pinawalang sala ng Diyos. Sapagkat ang ibig sabihin ng pinawalang sala, tayo ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Tayo ay naging katanggap-tanggap na sa Diyos, alang-alang kay Kristo. Mula pa sa walang pasimula, iniibig na tayo ng Diyos, alang-alang kay Kristo. Tinanggap na tayo ng Diyos, alang-alang kay Kristo. At ang krus ang patunay na yung ginawang pagpapawalang sala sa atin ng Diyos ay totoo nga. Kung tayo ay pinawalang sala sa walang hanggan, hindi hadlang ang kasalanang naganap dito sa lupa, ang ating pagkahulog sa kasalanan dahil kay Adan, upang tayo ay mawalay sa presensya ng Diyos. Yung krus ng Kalbaryo, ang patunay na tayo nga ay pinawalang sala ng Diyos at tayo ay naging katanggap-tanggap sa Diyos, bagamat tayo ay makasalanan. Bagamat kusang loob tayong lumayo sa Diyos, kusang loob tayong lumabag sa Kanyang kautusan, at lumapastangan sa Kanyang pangalan, ngunit dahil sa malaking kahabagan ng Diyos, dahil sa gawang pagliligtas ng Panginoon, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Tayo ay naging katanggap-tanggap, at ang krus ni Kristo ang patunay na kahit kailan, hindi tayo nawalay sa harapan ng Diyos. Kung tayo ay katanggap-tanggap sa Kanyang harapan mula pa sa walang pasimula, nanatili tayong katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, alang-alang sa krus ni Kristo. Kahit yung pagkahulog ni Adan ay hindi naging dahilan upang tayo ay mapalayo sa Diyos. Bagamat tayo ang lumalayo, tayo ang kusang loob na lumayo, pero sa harapan ng Diyos, ni minsan ay hindi tayo iniwan ng Diyos at napahiwalay sa Kanyang presensya. Doon sa krus ng Kalbaryo, isinakatuparan ng Diyos ang Kanyang pagpapawalang sala sa atin. Sinelyuhan ng walang hanggang dugo ng Panginoong Kristo ang pagpapawalang sala sa atin ng Diyos, o yung justification. Nung tayo ay ginastify, nung tayo ay pinawalang sala ng Diyos, pinatawad sa ating mga kasalanan, ito ay dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ang gawain ito ay hiwaga ng biyaya. Ito ay isang malaking hiwaga para sa atin, sapagkat ito ay imposible para sa atin. Imposible na tayo na iglesia ng Diyos na binubuo ng mga makasalanan, marurumi at may bulok na kalikasan, imposible para sa atin ang maligtas at patawarin ng Diyos. Ngunit dumating ang hiwaga ng biyaya, at yung imposible sa tao ay posible sa Diyos. Itong justification na ito, kapatawaran ng mga kasalanan, ay sa pamamagitan ng pagbibintang sa atin ng naging katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Ito ang sabi ng Catechism. Sabi dito, sa mga huling bahagi, bagkus ay mapagbiyayang ibibilang sa akin o ibibintang sa akin ang katuwiran ni Kristo, upang hindi na ako mahatulan kailanman sa hukuman ng Diyos. Yung justification mo ay nangyari nung sinabi ng Diyos, ikaw ay matuwid
sa aking harapan, ito ay nangyari dahil yung katuwiran na hindi sa'yo, yung katuwiran ng Panginoong Kristo na hindi naman ikaw ang may gawa, na hindi ikaw ang may akda, yung katuwirang iyon ay ibinintang sa'yo. Ibinintang sa atin ang katuwiran ni Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ang siyang naging basehan ng Diyos upang ipawalang sala ka. Yung katuwiran ni Kristo ay idinamit sa atin. Nilinis tayo ng mahalagang dugo ng Panginoon. At sabi ng Diyos, ikaw ay walang sala. Pinatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Pinagdiinan ng katekismo na tayo yung mga makasalanan. Ang sabi ng katekismo, alang-alang sa pagbibigay kasiyahan ni Kristo, ay hindi na aalalahanin pa ang aking mga kasalanan, ni ang aking bulok na kalikasan, na aking pinaglalabanan sa buong buhay ko. Ang emphasis, yung pagdidiin ng katekismo, ay sa ating pagiging pagkamakasalanan. Tayo ay makasalanan at meron tayong marumi at bulok na kalikasan na araw-araw nating pinaglalabanan, araw-araw nating pinapasan, araw-araw na nagpapabigat sa atin. Ang kasalanan ay isang mabigat na bagay para sa mga Kristiyano. Sapagkat buhat nung tayo ay niligtas ng Panginoon, buhat nung tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, yung kasalanan ay tinalikuran na natin. Binigyan tayo ng bagong kalikasan ng Panginoon na minamahal ang katuwiran, kabanalan, at karunungan. Kaya napakabigat sa atin na makita natin ang ating mga sarili sa kasalanan. Bagamat oo, bilang makasalanan, bilang isang masama ayon sa ating kalikasan, nasisiyahan tayo sa paggawa ng masama. Nasisiyahan tayo sa bawat paggawa natin ng karumihan. Ang totoo, mas lalo pa natin pinapaunlad ang ating karunungan kung paano tayo makapagsisinungaling, kung paano tayo mangangalunya, kung paano natin lalapastanganin ang araw ng Sabat, na alam naman natin na hindi kalooban ng Diyos o tayo ay nagnenegosyo sa araw ng Sabat, pero ginagawa pa rin natin ang ating mga transaksyon sa araw ng Linggo, na hindi kalooban ng Diyos na ginagawa natin yung family reunion o anumang iba pang dahilan na sumasagabal sa atin sa araw ng Sabat, sa ating pagpapasalamat sa Diyos, pero nasisiyahan tayo na gawin yun ayon sa ating kalikasan. Pero ayon sa ating bagong pagkatao, bigat na bigat tayo sa kasalanan. At isang malaking katanungan, kung ikaw na isang Kristiyano, ay hindi ka nabibigatan sa kasalanan. Isang malaking katanungan, kung hindi ka nananaghoy, tumatangis sa harapan ng Panginoon dahil sa iyong mga kasalanan. Isang malaking katanungan na itinuturing mong pinakamabigat na bagay sa sanlibutan sa buhay ng tao ay ang kawalan ng salapi o kawalan ng pera. Araw-araw lumalabas sa ating bibig ang panunumpa, pagmumura, pagreklamo dahil sa kawalan ng salapi. Nagagawa nating gumawa ng anumang kasamaan, mga simpleng pagnanakaw, mga pagsusugal, o anumang mga bagay para lang maabot natin ang ating gusto. Dahil sa tingin natin, isang kabigatan na wala tayong salapi. Hindi natin itinuturing na ang kasalanan ay isang kabigatan. Biyaya lang ng Panginoon, mga kapatid, kung bakit sa araw-araw ay nabibigatan tayo sa kasalanan.
At yun yung pinagdidiinan ng katekismo. Yung bulok na kalikasang ito, ang araw-araw na nagpapabigat sa atin at araw-araw nating nilalabanan. At kung tayo'y makasalanan, sabi ng katekismo, kung tayo ay tunay na makasalanan, at totoo yun, ayon sa kalikasan mo, ayon sa nalalaman mo sa Ebanghelyo ng Panginoon, at sa matagal mo ng pag-aaral sa Reform, at ayon na rin sa araw-araw mong nararanasan, alam mo na ikaw ay makasalanan. At kung tayo ay makasalanan, tayo ay may sala o guilty sa harapan ng Diyos. Kung nariyan ang hukuman ng Panginoon, bilang tayo na makasalanan, tayo ay guilty sa harapan ng Diyos. Sapagkat lahat ng makasalanan ay guilty sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang pagiging makasalanan ay ang pagiging suwail sa kanyang kautusan. Ang simpleng paglabag sa kautusan, kahit hindi mo pa ginagawa, kahit ito ay nasa puso mo pa lang o nasa isipan mo pa lang, yung simpleng paglabag sa kautusan ng Panginoon. Anumang kasalanan na nasa ating puso at isipan, kahit hindi mo pa ginagawa, ikaw ay may sala na sa harapan ng Diyos. Sapat na yon para puksain ka ng Diyos. Sino mang makasalanan ay suwail sa kautusan ng Diyos at dapat maparusahan. Sa ganang atin, wala tayong katuwiran. Masama tayo bilang mga nilalang. Ito ang tumpak na pagkakilala sa atin na mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Ito yung dapat na tingin mo sa harapan ng Diyos ayon sa iyong sariling kalikasan. Ayon sa iyong pagiging makasalanan, bulok na kalikasan, ito dapat ang tingin mo sa sarili mo sa harapan ng Diyos. Sa ganang atin, wala tayong katuwiran. Ngayon, nung ibinintang ng Diyos ang katuwiran ni Kristo sa atin, ang ibig sabihin muna nito ay tayo na tumatanggap ng katuwirang ito na ibinintang sa atin mula kay Kristo ay una't higit sa lahat, tayo ay salat sa katuwiran, ni katiting na katuwiran ay wala tayo. Sa ganang atin, mga minamahal, tayo ay walang katuwiran. Walang tao ang makatatanggap ng katuwiran ng Panginoong Kristo kung unat sa pool ay meron na pala siyang katuwiran. Ang Panginoong Kristo ay hindi naparito upang tawagin ang mga matutuwid na merong katuwiran sa kanilang sarili. Siya ay naparito para sa mga masasama. Kung isang tao ay merong katuwiran sa kanyang sarili, hindi niya na kinakailangan ng katuwiran ng Panginoon. Kinakailangan na ang isang tao ay salat sa katuwiran upang kanyang tamuhin ang katuwiran ng Panginoong Kristo. Hindi pwedeng dalawa ang katuwiran na nananalaytay sa isang tao, katuwiran niya at ang katuwiran ng Panginoon. Ngayon, dahil tayo ay salat sa katuwiran, nagkusang loob na ang Diyos. Hindi tayo. Sapagkat wala tayong kusang loob at wala tayong kapangyarihan na magkaroon ng katuwiran. Nagkusang loob ang Diyos na ibigay ang kanyang sarili sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Ang ipinagkaloob mismo ng Diyos ay ang kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng katuwiran sa kanyang harapan. Sa harap ng kanyang trono at hukuman, ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili alang-alang kay Kristo sa pamagitan ni Kristo. At sabi niya, ikaw ay matuwid. Dahil ang nakita ng Diyos sa iyo ay ang kanyang sarili. Sapagkat walang sino man ang matuwid maliban sa Diyos. Walang sino mang banal maliban sa Diyos. Ikaw ay pinawalang sala sa kanyang harapan
at walang anumang nakitang marumi sa iyo ang Diyos, alang-alang sa katuwiran ng Panginoong Kristo. Tayo ay salat, ngayon tayo ay pinuno ng katuwiran ng Panginoong Kristo. At ginawa niya ito sa pamagitan ng pagbura sa ating mga pagkakautang. Napakalaki ng pagkakautang natin sa Diyos. Sabi ng Diyos, mahalin natin siya ng buong puso, isip at kaluluwa. Buong lakas ang buo nating pagkatao. Napakalaki ng pagkakautang natin sa Diyos. At araw-araw natin itong dinaragdagan. Ngunit binura ito ng Diyos. At hindi lang yun. Kanya ring kinalimutan maging ang ating mga bulok na kalikasan. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay nagbabago. Imposible na ang Diyos ay makalimot. Ang ibig sabihin lang nito, hindi na inaalala pa ng Diyos, bagamat alam niya na ikaw ay makasalanan. Ngunit hindi niya na ibinibintang yung kasalanan mo, yung karumihan mo sa iyo. Ito ay binintang niya na kay Kristo, at ang katuwiran ni Kristo ngayon ang ibinintang sa atin. At dahil yung kasalanan mo at yung kabulukan mo ay binintang kay Kristo, ang lahat ng yung pagsuway sa kanyang kautusan ay binintang kay Kristo. Si Kristo ngayon ang namatay alang-alang sa iyo. At yung katuwiran na ginawa ni Kristo ngayon ang siyang ibinintang sa atin upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang gawain ito ng Diyos, nung tayo ay pinawalang sala sa kanyang harapan, nung tayo ay pinatawad sa ating kasalanan, ito ay nangyari isang beses lang. Minsanan lang ginawa ito ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Hindi na mauulit to. Wala nang Kristo na mamamatay para sa iba. Wala nang Kristo na mamamatay pa para sa iyo, sapagkat si Kristo ay namatay na sa krus. At alang-alang sa krus na iyon, pinawalang sala tayo ng Diyos. Isang beses lang nangyari yun at hindi na mauulit yun. Isang beses lang at hindi na mauulit ang pagpapawalang sala ng Panginoon. Bakit may kapatawaran ng mga kasalanan? Ang dahilan kung bakit mayroong kapatawaran ng mga kasalanan ay dahil ang Diyos ay matuwid at banal. Upang makasama niya ang tao, upang makasama niya ang kanyang bayan, kinakailangan patawarin muna niya sila. Sapagkat siya ay matuwid at banal, hindi siya maaaring makisama sa sinumang marumi at makasalanan, malibang patawarin muna niya sila sa kanilang mga kasalanan. Hinahatulan kasi ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at lupa ayon sa kanyang katarungan, ayon sa hinihingi ng kanyang katarungan, ayon sa kanyang sariling pamantayan, sa kanyang katuwiran at kabanalan. Sa kanyang harapan, nariyan ang lahat ng bagay sa langit at lupa at kanya itong hinahatulan. Sa kanyang hukuman, naroon ang lahat ng nilalang sa langit at lupa. Sa harapan ng kanyang hukuman, naroon ang lahat ng nilalang. At ang mga masasama at makasalanan, kagaya mo at kagaya ko, ay kinakailangan matagpo ang matuwid at walang kapintasan doon sa harapan ng hukuman ng Diyos. Na kapag siniyasat ka ng Diyos, ay dapat kang matagpo ang matuwid at walang sala. Ang hukuman ng Diyos ay walang paligoy-ligoy. Ito ay absolute. Dalawa lang ang hatol sa hukuman ng Diyos. Ikaw ay may sala o ikaw ay walang sala. Ikaw ay guilty o ikaw ay inosente. Kung ikaw ay walang sala, makakapasok ka ngayon sa presensya ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay matagpuang may sala, ang naghihintay sa iyo ay ang walang hanggang kahatulan at pagkawasak. Lahat ng kasalanan at mga manggagawa ng karumihan, kagaya mo at kagaya ko, ay dapat maparusahan
sapagkat ang Diyos ay makatarungan at matuwid. Hindi niya palalagpasin ang anumang kasalanan. Hindi niya palalagpasin ang anumang paglabag sa kanyang kautusan. Bakit merong kapatawaran ng mga kasalanan? Dahil ang Diyos ay matuwid at banal. Hindi niya palalagpasin ang anumang karumihan at kasalanan. Kung tayo ay mga makasalanan at may sala sa harapan ng Diyos, isa lang ang pag-asa natin, kahabagan ng Diyos. Kailangan mapatawad tayo sa ating mga kasalanan sa harapan ng hukuman ng Diyos upang matagpuan tayong walang sala. Lahat ng pagmamakaawa ay gagawin mo para lang matamo mo yung kapatawaran ng mga kasalanan. Para lang patawarin ka ng Diyos, lahat ay gagawin mo. Ngunit mga minamahal, yung hukuman na ito ng Diyos, kung saan naroon lagi ang mata ng Diyos at hinahatulan niya ang lahat ng bagay, sinisiyasat niya ang lahat ng bagay. Yung hukumang ito ng Diyos ay walang ibang tatanggapin kundi ang gawa mismo ng Diyos. Kahit anong gawin mong pagmamakaawa, hindi ka tatanggapin ng hukuman ng Diyos. Ang tatanggapin lang kasi ng hukuman ng Diyos ay yung sarili niyang gawa. Kaya narito si Kristo, bumaba, upang ipawalang sala ka, ipawalang sala ako, ipawalang sala ang buong iglesia, ipawalang sala ang mga hinirang sa harapan ng Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan upang sa kanyang harapan ay mapawalang sala ka. Hindi niya tatanggapin yung gawa mo, ang tatanggapin niya ang sarili niyang gawa, sapagkat si Kristo ay Diyos. Bakit kinakailangan may kapatawaran ng mga kasalanan? Hindi lang dahil sa ang Diyos ay makatarungan at banal, kundi dahil siya din ay puspos ng biyaya. Ito ang sabi sa atin sa katekismo sa huling bahagi. Na aking pinaglalabanan sa buong buhay ko, yung kabulukan, yung kalikasan ng tao, bagkus ay mapagbiyayang ibibilang sa akin ang katuwiran ni Kristo. Yun ang sinasabi ng katekismo, ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay puspos ng biyaya. Kaya may kapatawaran ng mga kasalanan dahil ang Diyos ay mapagbiyaya, at iyon ang pinagdidiinan sa atin ng katekismo. Mapagbiyayang ibinintang sa atin ng Diyos ang katuwiran ni Kristo. Mapagbiyaya niyang pinatawad ang iyong kasalanan sapagkat siya ay puspos ng lahat ng biyaya. At ito ay isang hiwaga ng biyaya para sa atin dahil na rin sa kalooban ng Diyos na maipahayag ang kanyang sarili bilang lubos na puspos ng biyaya. Isa itong hiwaga ng biyaya na niloob ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili bilang mapagbiyayang Diyos. Ang ibig sabihin ng biyaya ay kagandahan. Ang Diyos ay puspos ng kagandahan at siya lamang ang matuwid, siya lamang ang mabuti at nag-iisang mabuti sa lahat. Imposible sa kanya na hindi maging mapagbiyaya. Pag sinabi mong Diyos, siya ay mapagbiyaya. Kaya ngayon, hinirang niya si Kristo upang maging ulo ng iglesia, upang kanyang maipahayag ang kanyang mabuting kalooban, upang kanyang maipahayag ang kanyang sarili bilang mapagbiyayang Diyos. Hindi tayo pinatawad dahil humingi tayo ng tawad. Tingnan ninyo yung sinabi sa 2 Samuel 12 verse 13, chapter 12 verse 13,
At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Ang ibig sabihin ni Nathan, bago ka pa humingi ng tawad, pinatawad ka na ng Panginoon. Kaya hindi tayo pinatawad dahil humingi tayo ng tawad. Hindi tayo pinawalang sala ng Diyos dahil humingi tayo ng tawad sa Diyos. Ang Diyos lagi ang una, hindi tayo. Tayo ay pinatawad sapagkat siya ay mapagbiyayang Diyos. Kaya ka pinatawad sa mga kasalanan mo dahil siya ay mapagbiyaya. Ang ating paghingi ng tawad, yung repentance, ay kapahayagan pa rin ng kanyang biyaya sa atin upang tayo ay laging dalhin sa kapakumbabaan na nauunawaan natin ang ating pagiging di karapat-dapat sa mabuting kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya merong repentance dahil una't higit sa lahat, mapagbiyaya ang Diyos sa iyo. Kaya ka humihingi ng tawad dahil una't higit sa lahat, mapagbiyaya ang Diyos. Hindi binanggit ng katekismo ang pagsisisi ng kasalanan. Walang nabanggit sa Lord's Day 21 ang patungkol sa pagsisisi ng kasalanan. Ang sinabi lang ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Walang binanggit na repentance. Hindi sinabi na nararanasan natin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi sinabi na nararanasan natin yung justification kapag tayo ay nagsisisi ng kasalanan. Yun yung tinuturo ng PRC. Yun yung tinuturo ng dati nating denominasyon. Na nararanasan mo ang kapatawaran ng kasalanan sa oras na humihingi ka ng tawad. Humihingi ka ng tawad, tutugon ng Panginoon at papatawarin ka ngayon ng Diyos. Tingnan niyo yung sinabi ni David. Nagsisi siya ng kasalanan. Sabi niya, nagkasala ako laban sa Panginoon. Ngunit ano yung binigay sa kanya ni Nathan? Isang katiyakan na siya ay pinatawad na ng Panginoon. Hindi niya naranasan yung kapatawaran ng mga kasalanan dahil nagsisi siya ng kasalanan niya. Naranasan niya yung kapatawaran ng mga kasalanan dahil una't higit sa lahat, ipinahayag sa kanya ng Diyos na siya ay pinatawad na sa kanyang kasalanan. Narinig niya ang tinig ng Panginoon. Pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Hindi niya narinig yung sarili niyang tinig. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, patawarin mo ako. Nagkasala ako. Hindi niya narinig yun. Ang narinig niya ay ang tinig ng Panginoon. Pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Walang binanggit sa katekismo ang patungkol sa repentance kasi nga, likas sa atin ang isipin na mararanasan natin ang biyaya ng kapatawaran once na nagsisi tayo ng ating mga kasalanan. Hindi ganun ang tinuturo ng katekismo. Hindi ganun ang tinuturo ng Reformed faith, ng ating Reformed faith. Sa halip, tinuturo natin na ang bunga ng pagpapawalang sala ng Diyos o yung bunga ng kapatawaran ng mga kasalanan ay kapayapaan. Ng Diyos at ang kanyang bayan ay walang digmaan sa isa't isa. Ng Diyos ay hindi galit sa kanyang bayan. Yun ang ibig sabihin ng kapayapaan. Wala nang anumang laban sa iyo ang Diyos at pinawi na ng Diyos ang dahilan kung bakit dapat siyang magalit sa iyo. Ang bunga ng justification, ng pagpapawalang sala ng Diyos ay peace o kapayapaan. Ibig sabihin, tinitiyak tayo ng Diyos na kahit kailan ay hindi niya na tayo ahatulan alang-alang kay Kristo. Sabi ng katekismo, upang hindi na ako mahatulan kailanman sa hukuman ng Diyos, alang-alang kay Kristo. Nung narinig mong pinatawad ka na ng Diyos, ang bunga nito ay kapayapaan. Pinayapa ng Panginoon ang iyong budhi
At sinabi niya na pinatawad ka na ng Diyos. Ngayon, ang resulta ng pagpapawalang sala sa iyo ng Diyos ay yung paghingi mo ng tawad. Resulta ng kapatawaran ng mga kasalanan ay yung paghingi mo ng tawad, hindi baliktad. Dahil sa tiniyak sa atin na tayo ay pinatawad na ng Panginoon, meron ngayon tayong lakas ng loob na humingi ng tawad. Dahil tiniyak ka na ng Diyos na pinatawad ka na, meron ka na ngayon lakas ng loob na humingi ng tawad sa Diyos. Walang pagsisisi ng mga kasalanan kung wala muna ang kapatawaran ng Diyos. Hindi magsisisi ng kasalanan si David kung una't higit sa lahat, hindi muna siya pinatawad ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos pinatawad na kita. Bago ka pa humingi ng tawad, pinatawad na kita. Una ang Diyos. Kaya siya humingi ng tawad dahil pinatawad na siya ng Diyos. Meron ngayon siyang lakas ng loob na humingi ng tawad sa Panginoon. Dahil alam niya na siya ay pinatawad na ng Panginoon. At kahit ang repentance na ito, yung pagsisisi mo ng mga kasalanan mo, ay mula pa rin sa Diyos. Kung pinatatawad tayo ng Diyos, sa tuwing tayo ay humihingi ng tawad, totoo na pinapatawad tayo, sa tuwing tayo ay humihingi ng tawad, at ang ibig sabihin lang nun, nung pinatawad tayo ng Diyos, tinutugon lang ng Diyos yung sarili niyang gawa sa atin. Dahil siya ang kumikilos sa atin. Hindi kalabisang sabihin na sa Kanya yung repentance. Hindi kalabisang sabihin na sa Kanyang gawa yung paghingi mo ng tawad. Nung humihingi ka ng tawad sa Panginoon, ito ay gawa pa rin ng Diyos sa atin. Hindi ba tan sabi sa Romans 9? Romans 8? Na ang Espiritu Santo ang siyang nananalangin para sa atin. At kasama sa bawat nating pananalangin ang paghingi ng tawad. Ito ang patunay na kahit ang paghingi mo ng tawad ay sa Diyos. Kaya ito tinatanggap ng Diyos. Kaya ka pinapatawad sa mga kasalanan mo. Dahil ito ay gawa pa rin ng Diyos, alang-alang kay Kristo. Mga minamahal, araw at gabi ay nabibigatan tayo sa ating mga kasalanan. At dahil sa ating bulok na kalikasan, ngunit isang hiwaga na kahit ang ating mga budhi na lagi tayong inuusig na tayo'y marumi, makasalanan, araw-araw, ay pinatahimik na ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala sa atin. Ginastify tayo ng Diyos sa ating mga budhi upang yung ating budhi ay mapatahimik ng Diyos. Nung narinig natin ang ebanghelyo ng kapatawaran ng mga kasalanan, pinawalang sala tayo ng Diyos sa ating mga budhi. Tingnan ninyo ang tanong ng katekismo, ano ang pinapaniwalaan mo? Ano ang pinaniniwalaan mo? Ang digmaan kasi ay laging nasa ating puso, nasa ating isip, at sa ating espiritu. Ngunit pinagtagumpayan na ito ng Diyos sa pamagitan ng pagbibigay ng kapayapaan. At si Kristo ang bumili ng kapayapaang ito para sa atin. Tayo ngayon ay walang sala sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating mga budhi, dahil kay Kristo. Sa harapan ng Diyos, tayo ay walang sala. Sa harapan ng ating budhi, tayo ay walang sala. Pinatahimik na ng Diyos ang ating mga budhi. At darating ang araw, mga minamahal, na tayo ay ipapawalang sala ng Diyos publicly, pampubliko, sa harapan ng ating mga kaaway, ng sanlibutan, ng diablo at ng ating budhi. Ipapawalang sala tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga kaaway kapag sasabihin niya, wala akong nakitang anumang karumihan sa aking iglesia
sapagkat si Kristo ang kanyang katuwiran. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa araw nito na binigay niyo sa amin upang marinig ang ebanghelyo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Nawa o Diyos, tiyakin niyo sa amin sa pamagitan ng Espiritu Santo na kami nga'y pinatawad niyo na at binigyan ng kapayapaan na nagmumula sa krus ng Panginoong Kristo. Nawa o Diyos, mamutawi sa aming mga bibig ang ebanghelyong ito at managana ito sa aming mga puso alang-alang sa pagkilos ng Espiritu Santo sa amin. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkalaw po tayo para sa ating benevolence at building fund. Benevolence at building fund. Awitin natin ang Psalter 326. Psalter 326, Promise, Mercies. Ito ay versification ng Psalm 119. Ang awitin lamang natin ay yung stanzas 1 and 2. Stanzas 1 and 2 ng Psalter 326. Thy promise mercy sent to me, Thy great salvation, Lord. So shall I answer those who scoff, my trust is in Thy word. My hope is in Thy judgment, Lord. Take not Thy truth from me, and in Thy law forevermore my daily walk shall be. Now blessed be Jehovah God, the God of Israel, who only doeth wondrous works in glory that excel, who only doeth wondrous works in glory that excel. And blessed be His glorious name to all eternity. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. Tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Manalangin tayo. Manalangin natin na pagpalain nawa tayo ni Jehovah at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Amen. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at nawa ingatan kayo ng Diyos sa buong araw nito ng Sabat. Salamat po. Happy Lord's Day po.